Ayun, magandang araw sa ating lahat mga kaibigan. Muling nagbabalik ang lingkod, Ron de TV. Mutuloy tayo kagad sa ating topic mga kababayan. TTG leader Arne Tevez ay masarili na nga pong tinitirhan doon sa Timor-Leste mga kababayan. Ayon kay Attorney Baligod, ito nga si Arne Tevez ay nakatira na sa kanyang sariling bahay doon sa Timor-Leste mga kababayan. Kaya pala itong si Arne Tevez mga kababayan, sa tuwing nagla-live sa kanyang FB page at may press conference na ginagawa, ay naririnig natin yung mga tilaok ng manok kasi nga itong si Arne Tevez ay napakahilig sa mga panabong na manok mga kababayan. Naalala ko pa nga na may nagtanong na isang reporter kung saan ba naroroon nga itong si dating Congressman Arne Tevez. Ang sagot naman nitong si TTG leader Arne Tevez mga kababayan, hindi mo ba naririnig may mga manok na tumitilaok? Ibig sabihin, nasa isang farm ako. Kunwari pa mga kababayan, nasa Pilipinas itong mukong na ito. Napakasinungaling talaga nitong tao na ito. Nililito pa tayo mga kababayan. Yun pala, doon na pala ito nakatira sa kanyang sariling bahay doon sa Timor-Leste mga kababayan. Siguro, kahit dahil nga mahilig ito sa mga panabong na manok, nag-alaga din ng mga manok doon sa Timor-Leste mga kababayan. Kasi nga itong Timor-Leste may nakapag kuminto nga dito sa ating YouTube channel mga kababayan, na parang Pilipinas din daw dyan, no? Napakaraming illegal na sugal. At yung maalala din ninyo mga kababayan, talagang napakahilig nitong si Mukong Arne Tevez mga kababayan mag-alaga ng manok at mag-alaga ng kriminal. Dahil nga noong napatay si Alex Mayagma mga kababayan, ay doon din napatay sa manukan ni Arne Tevez doon sa may Malabugas, Barangay Malabugas mga kababayan, bayan ng Bayawan. Yun ang mga kababayan, ibig sabihin talagang itong si Arne Tevez ay wala sa Pilipinas, hindi nakauwi kahit minsan mga kababayan. Yung naririnig natin na mga manok na tumitilaok, yun pala siguro doon na sa kanyang sariling bahay inaalagaan mga kababayan. Ang tanong, sino kaya nag-alaga ang kanyang mga manok na panabong mga kababayan? May dala din kaya siyang isang notorious na gunman mga kababayan katulad ni Alex Mayagma na doon nakatira sa kanyang manukang mga panabong doon sa Malabugas, sa bayan ng Bayawan mga kababayan. Yun ang ito na, wag na nating patagalin. Sabay-sabay na natin itong panoorin. Ako po, maliban kay Mayor Janice na nandito ngayon siya sa Manila. Opo. At saka yung pamilya ng mga biktima ay nagagalak po na umuusad ang hustisya natin, no? At pagka na-aresto na po ang mga salarin ay matutuloy na po yung hearing sa mga cases po na ito. Ang problema po, obvious na wala sa bansa si Congressman Arne Tevez. Paano po yan? Yung Interpol, sabi, tutulong daw sa pag-monitor at magsilbi ng warrant. Meron po ba kayong parang karanasan in the past, attorney, na naging successful tayo sa pag-track down sa isang fugitive via coordination with Interpol, International Police? Ang isang naranasan lang po natin noon ay during the PDAF investigation stage sa NBI, meron tayong isang material witness, no, na at that time nasa Amerika na siya at ayaw umuwi. At sa pakikipagtulungan ng NBI, Interpol at saka yung foreign government ay napauwi natin dito yung isang material witness. Pero dito naman po sa kaso ni dating Congressman Tevez, ang susunod po na gagawin ng gobyerno ay hihingi na sila ng cancellation ng kanyang pasaporte. Galing nga po ako sa NBI kanina para pinag-usapan namin yung mga susunod na steps dyan. Ang balita po namin ay nakagawa na nga siya ng bahay dyan sa Timor-Leste, no? Uy! Meron na siyang tinitirahan dyan na bahay. Pero nalalapit na rin po na maiuwi siya dito sa Pilipinas. Maliban po kay dating Congressman Tevez, may mga binanggit pang pinapaaresto ng hukuman, attorney. Sino tong si Angelo Palatiu, alias Angelo, isang alias sister, Captain Lloyd Cruz Garcia II, at yung Nigel
Electona, nababanggit nyo palagi po yun. Di po ba? Oo. Opo. Si Nigel Electona po, siya yung may-ari ng security agency na nagbabantay sa sugar central ng mga Tebes. At maliban dyan po ay ang naging role niya ay tagabigay ng mga logistical support na kinailangan ng mga shooters, no? Si Captain Lloyd Cruz naman, siya yung nagpiloto sa helicopter na nag-evacuate doon sa ilang mga shooters natin. At ang patakaran po kasi ng CAAP, dapat mag-submit ka muna ng flight plan mo bago ka lumipad. Hindi po siya nag-submit ng flight plan. At ang purpose po niyan ay para maitago yung kanyang paglipad at pag-extricate sa mga shooters. So nakikita po natin yung conspiratorial act nung piloto ng helicopter. Yung dalawang nabanggit nyo naman na pangalan po kanina Sister, ay... at saka si Angelo. At Angelo Palatiu. Opo. Sila yung tinawagan ni Axel Tevez para itago nila si Marvin Miranda. Opo. Si Axel yung anak ni dating Kong Tevez. Yes po. Oo. Ang nangyari po kasi ay may tinawagan si Axel, no? Si Vicente Pampliega. At habang nag-uusap si Vicente Pampliega at saka si Axel, ipinasa ni Axel yung telepono sa isang tao who turned out to be Arnie Tevez himself. Uy. At ang instruction kay Pampliega ay itago nila, no? Mag-utos siya ng 2 tao na magtago kay Marvin Miranda. Yun pala. So andito pa sa bansa si dating Kong nung nagkaroon ng ganung pag-uusap sa telepono. Hindi po, nasa Amerika siya noon, pero pwede naman po kasi ang conference. I think that was teleconference. parang oo. Ganun po pala. Pero bakit hindi po ito si Axel, hindi accessory? O kaya yun si Henry Pride, isa tanong pa. Henry Pride, dating governor. Pan po naman, meron namang instruction ang Department of Justice na ipagpatuloy lang ng NBI ang mag-investigate sa mga iba pang maaaring involved po dito sa mga krimen na ito. So, may babanag na kayong liwanag sa dulo ng kuweba, attorney, ha? So, Opo. maganda yung development. Yun ang mga kababayan, napakarami nga nagtataka bakit nyo itong si Fred Henry Tevez, mga kababayan, ay hindi napasama sa nailabas na warrant of arrest, na itong excuse me, itong si Fred Henry Tevez ay malinaw naman na nakikipagsabuatan sa kanya sa kanyang kapatid, mga kababayan, na si TTG leader Arnie Tevez para nga sa paglikida o pagpatay kay dating Gobernador Roel Digamo. At ito pang si Axel pala, mga kababayan, ito pala yung tumawag para na parang itago nila si Marvin Miranda, mga kababayan, dito sa dalawang pinapahanap na rin ngayon ng ating mga pulisan na nilabasan ng warrant of arrest, mga kababayan, na kasama nga doon sa bago lang na lumabas na warrant kasama ni Arnie Tevez, mga kababayan. Itong si Axel pala ang tumawag, mga kababayan. Ibig sabihin, accessories of the crime, dapat kasama. Ibig sabihin, mga kababayan, dapat itong si Axel Tevez ay kasama rin sana sa nakasuhan at nilabasan ng warrant of arrest, mga kababayan. Kaya napakarami talagang nagsasabi na dapat itong mga anak ni Arnie Tevez ay makasama sa kaso sa pagpatay kay dating Gobernador Roel Digamo, mga kababayan. At sa siyang pa na nadamay lang, na walang kamalay-malay na nasama sa kanilang kadimunyuhan, mga kababayan. Wala silang pakialam ko kahit sino man yung madamay, sino man yung mamatay, basta lang masiguro nila na itong si Gobernador Roel Digamo, mga kababayan, ay mapatay nga. Ganun sila ka mga ano bang tawag nito, walang puso, walang kaluluwa, walang atay, walang balon-balunan, mga kababayan, walang ano bang tawag sa mga ganong klaseng tao. Kaya mga kababayan, maraming nagsasabi na dapat nga nakasama itong si Fred Henry Tevez sa mga kaso na nailabas na
sa korte mga kababayan. At itong mga anak ni TTG leader Arnie Tevez mga kababayan. Man. So, partner? Magandang hapon po, attorney. Magandang hapon, ma'am. Oo. So, ito bang warrant of arrest na nilabas? So, in other words, yung pinag-uusapan nyo kanina, hindi... Kasi meron ding mga kasama naman, yung brother, no? Si ex-gov, Henry Pride. So, yung kasama siya, wala pa yung... Hindi siya kasama doon sa warrant. Hindi pa po kasama, ma'am. Pero nakasama na siya doon sa pagtag sa terrorist group. At ang susunod po na gagawin ng Department of Justice ay magfa-file sila ng petition sa Court of Appeals for the permanent proscription of the Tevez terrorist group as a terrorist group, at napasama po doon si former Governor Henry Pride Tevez. So as of now, you're saying na kasi yung unang lumabas si Congressman Tevez lang yung nasama, no? As terrorist. So kailan ho nangyari na yung brother si ex-governor Henry Pride ay kasama na pinangalanan na or tinag na siya as a terrorist? Yung nilabas po ng Anti-Terrorism Council natin na resolution ay kasama na po doon si Governor Henry Pride Tevez. At marami pa pong iba, no? Marami pa pong iba na nakalista doon. I just can't remember the exact names listed in that resolution. Pero what is clear to me is kasama na si former Governor Henry Pride Tevez doon sa so-called Tevez terrorist group. Okay. Kung ganun po, kasi nandito naman si ex-Governor Henry, di ho ba? So bakit hindi pa po siya na-aresto? Yung resolution po ng Anti-Terrorism Council, hindi pa po yun na pwedeng isampa sa korte para mag-issue ng warrant of arrest ang court. Yung resolution po na yon ay gagamitin lamang ng gobyerno para makapag-file ng petition sa Court of Appeals para sa pag-label sa grupo nila na terrorist group talaga. And once the Court of Appeals aprobahan ng Court of Appeals yung petition ng Government of the Philippines, saka pa lamang po sila pwedeng arestuhin. Hindi na po kailangan actually ng warrant of arrest. Pero dapat approval ng Court of Appeals muna. Opo. Medyo matagal-tagal din kasi kailan pa ba nasabi yon about Congressman Tevez, about the tag na terrorist sila? Tagal na, isang buwan na ba? I think po yun, yung resolution. Okay. Now I'll go lang because ang sabi ng legal team ni Congressman Tevez, lahat ng mga legal remedy ngayon, siyempre naman, ganoon naman talaga yon. Lahat ng legal remedy ay mga pinag-iisipan nila at pinaghahandaan nila. Pero yun nga lang, alam naman natin na parang wala naman yung plano mismong sumuko na lang, So, sa mga countries kasi, may extradition tayo sa iba. So, hindi ba merong mga countries na wala talaga? Yung tinatang na kahit anong bansa ka pa, hindi ka makikisali, no? Mga Afghanistan, Albania, mga ganyan. Mga ilan lang naman sila. So, do you think na pinakamadali, nasasuggest ba na unahin nyo yung mga bansang ito na wala talaga, na hindi pumapasok sa no extradition? Kasi yun nga mga sinasabing bansa na, kung gusto mong grant away, dun ka. So, yun ang uunahin. Kwan po yan, ma'am. Hindi dahil wala tayong extradition treaty ay hindi pwedeng i-extradite. Dahil yung terrorism is considered an international crime. At kahit wala tayong extradition treaty, pwede pong mag-apply for extradition pa rin. Because of the terrorism, oo, tama. Dahil, it can bring terror to other countries also, no? It's not only in the Philippines. So far, attorney, if you can share with us, kahit wag mo na pangalanan yung mga bansa, ilang bansa ang meron tayo sa intelligence natin na parang natutunugan o nasasabi na maaaring nandun mismo si ex-Congressman Tevez?
Ang pagkakaalam ko po, yung security forces ng Timor-Leste ay mayroong coordination sa ating Philippine National Police. At one time nga ay nandun ako sa isang telephone call between a police officer and a counterpart sa Timor-Leste na sinasabi nga na nandito pa siya, etc. No? Okay. So, nagpa-participate ang Timor-Leste. Opo, nagmo-monitor po sila. So, madali lang po siyang pauwiin kung sakali. Malaking bagay yon kasi medyo nagpa-participate, no? Kung ganun man. Yun na nga mga kababayan, ito yung napakagandang balita nito na itong Timor-Leste ay nakikipagtulungan din sa ating mga kapulisan dito sa ating bansa para nga itong si Arnie Tevez ay ma-confirm na nasa Timor-Leste pa talaga ito na natili sa ngayon mga kababayan. Yun na nga abangan natin, talagang napakagandang balita ito na may nagsabi talaga na mula sa Timor-Leste mga kababayan na si Arnie Tevez ay nandoon pa rin na nanatili hanggang sa ngayon. Ibig sabihin mga kababayan, mas mapabilis ang paghuli nito ni TTG leader Arnie Tevez. Hindi na magtatagal mga kababayan na itong si Arnie Tevez nga ay mapusasa na ito at madala na nga sa kulungan mga kababayan para harapin niya yung kanyang mga kasalanan. Mananagot siya sa kanyang mga ginawang kasalanan sa ating mga kababayan dyan sa Negros Oriental at saka yung pagpatay niya kay dating Gobernador Will Digamo. Sabi nga ng iba, sa bilibid nararapat na tumira itong si Arnie Tevez at maghimas rihas na matigas daw itong si Arnie Tevez mga kababayan. Excuse me. Yun ang bago tayo magtatapos, magandang balita itong sinabi ni Attorney Baligod mga kababayan na mismong Timor-Leste na ang nagsasabi na nandoon pa rin itong si Arnie Tevez mga kababayan. Yun ang shout out muna tayo. Matagal lumabas yung ating shout out kay Ninit Kaagoy. Hindi na ka mananalo ang sino ng Tevez na mag-run dito sa amin. Taga to taga Negros to Siya nagsabi sa amin ibig sabihin taga Negros ito. Perlin Ivanis, shout out. May bahay na si Palangga sa Timor-Leste. Yun na nga may bahay na itong si Palangga. Palangga daw Danilo Haramilya, shout out. Matapang lang ang gunman kung nakatalikod or babarilin nila. Tama, totoo naman talaga yan. Hindi naman lumalaban ng harap-harapan yan naman taong duwag. Humihiram lang ng tapang sa armas. Pero kung yung ibig sabihin yung harap-harapan kayo, wala. Totoo sinasabi mo, Danilo Haramilya. Shout out na rin kay Cecilio Cañete Cabagi, si Ronde, si Arnie Rabana ay warrant, si Henry Tevez i-appeal na. Wala pa nga itong si Pride Henry Tevez idol, Cecilio Cañete Cabagi. Na marami ngang nagagalit dito, sa ginawa na bakit walang warrant din itong si Pride Henry Tevez. Mario Boloni, shout out. Ipi Labrador, mas matapang kay Tolpo. Yun ang shout out na sa yung aso, maingay ka aso ingay ka magdababasa ako. Nads Kabuyaw, shout out. Ayon sa balibalita, si Tanasan ay nasa Mindanao. Yun ang itong si Tanasan daw, sabi nga ni Attorney Baligo din ay umiikot-ikot lang din daw diyan sa Negros Oriental kaya mag-ingat-ingat ang mga taga Negros Oriental. Kabisdak Vlog, huwag kang magsabi kung saan kang barangay kasi traidor yan sila. Yun, tama talaga, totoo ka Kabisdak. Maraming salamat sa iyong paalala. Marami na nga nagkokomento dito, nasa likuran lang daw natin yung mga bata-bata o mga tauhan ni Arnie Tevez. Pero mga kababayan, bahala sila sa buhay nila. Basta tayo dito ay titirahin sila hanggat hindi sila mananagot sa batas. Lorna Cornico, shout out idol. Napanood ko sa interview si Attorney Baligod ay nagagawa na daw. Sana, tagal lumabas walang internet. Nagagawa na daw. Attorney Baligod ay nagpagawa na daw ng bahay sa Timor-Leste. Na mayroon ng bahay. Ito na nga yun mga kababayan. Roberto Mabaling, walang kwenta talaga ang Pangulong BBM. Ayun ito yung dating kay
kaso ng Jubilin Gallino case, no? Dahil hindi rin napansin ng ating pamahalaan yun, ating gobyerno. Napabayaan. Inigo Villasiran, shout out. Andyan pa si Henry at mga anak na kaya di pa rin lubos tahimik ang Negros. Yun ang tama talaga. Sino Narciso, shout out, idol. Good job, PNP, good news. Mandy mas mukling. Basta mayaman ka, walang kulong ang mga senador. Puro dakdak at papansin. Alang, nakakawa bayan ko. Di naman nakukulong. Yun ang puro lang investigasyon. Investigasyon dyan sa Senado. Puro na lang pag-imbestiga. Wala namang napaparusahan. Yun ang masama dyan. Maraming investigasyon sa maraming hearing dyan sa Senado kung sino-sino na yung mga dinadala dyan. Iwan ko lang kung may mapaparusahan ba dyan. Sana pagkatapos naman ng mga ginawang investigasyon dyan sa Senado, sana naman may makulong naman kaagad katulad nung amo nung binulag. No, di ba dapat nakukulong na kaagad kasi kitang-kita naman mga kababayan na talagang may kasalanan. Di ba? At yung pulis na nanutok ng baril, di ba? May kasalanan, dapat kulong na. Hindi na dapat lang hintayin pa na kung ano-ano pa yung mga proseso, napakatagal pa. Mabayaran pa yung mga mga nasa itaas. Di mapawalang sala na naman. Yun ang mga kababayan, andito na lang muna, medyo pasensya na sa ating background ngayon, nasa mga damo-damo tayo, hindi pa natin na sit up mga kababayan yung ating studio, hindi pa natin naayos. Kaya dito muna tayo sa kakarating lang kasi natin dito sa probinsya, dito sa Bohol. At yun nga pala si Ma'am Joyce, Ma'am Joyce ng Japan, sabi ni Ma'am Joyce, malapit lang pala kami. Siya sa Dumaguete, tapos dito ako sa may Bohol. O tama nga Ma'am Joyce, dahil noong nag-college ako, may kaklase ako na taga Dumaguete, dito sa Bohol nag-aral. Yun ang hanggang dito na lang, shout out sa inyo Ma'am Joyce dyan, At hanggang dito na lang muna, at once again, this is Rondy TV mo, ingat ang lahat, God bless bawat isa sa atin.